Ban versus Saki. Panginaantay natin. Bagawin na natin to. Shoutout Rap and Ralph. Rap and Ralph Hip Hop Clothing. Shoutout sa inyo. Crown Manila. Fuck the Corrupt Cup. Maraming salamat. Solid. Napakaganda nito. Anyway. Panginaantay natin. Gawa na natin to. Uy, hintayin ako. Namulubog. Let's go! Saki versus Ban. Nanalo na po ito si Saki. Piniliis pa na mauna. Ito ang minuto dapat. Pahinga natin. 7-15-22. Ban. Round 1 game! Ito ang laban na nagtitinda ng prutas versus former nagtitinda ng drogas. Drogas. At yumaman to kaagad dahil sa business niya na OTABS. Kaya nung nahuli siya ng pulis, ang laki-laki ng silver niya na posas. Yan ang resulta. Pag gusto mo maging instant millionaire, para di ka na mahuli, ito ang requirement mo, sir. Bago ka magtinda ng high-grade cocaine, kumuha ka muna ng license to sell. Alam mo kung bakit ka nahuli? Wala ka kasing interrupt techniques. Illegal na nga yung binibenta mo, wala ka pang business permit. Nakakaingit, lintik. Itong si Zaki talaga. Hindi kang business permit, no? Magbebenta ka ng droga. Puking in. Permit. Nakakaingit, lintik. Itong si Zaki talaga. Paminsan-minsan lang ako dati, ikaw palagi kang tanga. Ano, lalaitin mo ako na Bisaya? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Baka nakakalimutan mo, tarantado, may pagka-Bisaya ka rin. Kasi sabi niya kay Rap yan, hindi ka naging considerate. Considerate. Hindi siya naging considerate. Considerate. Kulit, legit. Sinabi mo yan, tarantado, wag mong igiit kasi naiintindihan kita. Bisaya rin ako. Ay, considerate. Baka sabihin, hindi lang Bisakol ang nagkakamali sa pagbigkas. Well, that's right. Nagkamali siya kasi Muslim siya. Islam rhyme. Itong bida-bida, puro please and lies ka ng hitang-hina, pinanistang ice, aking linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit, ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka So ginawa niya yung flow na yon para magparinig sa linya-linya, hindi talaga para i-punchline kay Saki. lies ka ng hitang-hina, pinanistang ice, aking linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit, ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka magbibigay ka, brother. Wala na kaming basahan sa bahay. Pingay Baby Jack apparel. Ang pangit ng damit mo. Yan ay precise at tama. Kaya pala may baby sa pangalan kasi yung designs pang bata. Anigma, tanong lang. Asa man? Asa man? Napapangitan ka ba sa Baby Jack? Hindi sa panghusga. Lagi na lang Dark Horse, Rapolo, Black Manila, Hypebeat iyong sinusot ah. Di na ako magtataka kung ba't sumama loob niya. Hindi mo man lang kasi sinusuot yung Baby Jack kapag nag-host ka. Hindi kasi to sponsor ng Flip Top, pero merong kaunting pagsuporta si Boss Arik kasi sina-shoutout. Hanggang dun lang ginunting, hindi mo na maaya na makikolabs kasi alam mo na Zaki ganun din. Original na damit ang gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Okay. Dahil nga dun sa parang yung sa bangketa, yung mga pirated na binebenta ng ibang Muslim. So dun niya kononekta yon. Hindi dahil Muslim si Saki. Pirated o pirata. Gusto original. Hindi niya dinidiscriminate yung lahi. Gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Wala ka. Grabe ka naman, boss. Ako? Hindi ako ganyan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang ang trip ko masaktan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang may Baby Jack pamorma. Sa lahat ng kilala kong Muslim, ikaw lang nagtitinda ng droga. Ikaw lang kilala kong mayabang, kakabwisit panay boka. Pero nung tinapat kay Yangwan, parang iiyak ang puta. Ikaw lang kilala kong Muslim.
na piling magaling na cancer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagtatawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarer lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit chemical, nagtutulak na kariton ng karamihan. Ikaw pusher literal. O nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi nagmumulti-lyrical, isa ka sa dopest di repar, pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. Actually, ang ganda ng rhyme scheme niya doon, ang ganda ng flow, tsaka hindi siya pilit eh. Kanina ko ba narinig yun? Parang kay Bagsik, madalas ko naririnig yun, yung parang para sa rhyme scheme, meron siyang nira-rhyme na hindi napasok sa laman. Ito, pasok pa rin yung rhyme scheme niya, yung multis niya, pasok pa rin sa istorya, hindi siya pilit. Tubig, mineral, umi-illegal. So, kung babasihan mo yung layering ng sulat niya, Veteran kasi nagmumulti. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit chemical. ikaw lang kilala kong Muslim na nagcho-chongkit chemical. Chongkit chemical, ayun na yung rhyme niya. Nagtutulak na kariton ng karamihan. Ikaw pusher literal. Pusher literal, so connected pa rin siya. O nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi Newbie veteran. multi-lyrical, isa ka sa dopest di repar, pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Connected pa rin siya. Droga, Muslim, nahuli, kriminal. Pagod ah. Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. So doon mo makikita yun yung rhyme scheme niya. Para sa akin lang to, hindi ba ako pinakamagaling na hurado sa mundo. Ano ko lang to. Para sa akin lang, opinion ko lang. Mas siksik at yung layering nung sulat niya dito. At hindi siya pilit. Ayun nga, tulad nga kay Bagsik na meron talaga siyang may nakita ako, may yung lagi kong pag ginagawa ko na reaction video yung kay Bagsik. Parang para sa rhyming na pero wala na yung layering na talagang pinakaloob na tatama sa kalaban. Habang kay Van, siksik para kay Saki talaga at maganda rin yung binagsakan niya. Muslim na umi-illegal, multi-literal, newbie, veteran. So apakaganda ng rhyme scheme, multi nun, kumbaga parang isang buong napakalaking bomba nun. Solid yun. Ang mga Muslim, matutuwid. Huwag mo yang kakaligtaan. Ang pagbibenta ng shabu ay isang malaking haram. Ang iyong buhay at estilo ay walang kaibahan at kakaslant mo lumiko ka na din sa maling daan. Dati lang yon. Pinatawad ka na ni Allah. Ala akong pake. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat punchline ko, Ito yun, nung napanood ko ng live, grabe yung ganda ng punchline na yun. Pilipino ako, mas tumatak sa akin yung nagawa mong mali. Hindi ko alam bakit ganun, no? Bakit sa bansa natin, sa dami ng ginawa mo, mas trip nilang pag-usapan yung pagkakamali. Sa nature ba ng buhay sa Pilipinas? O dahil sa sobrang galit na rin sa mga nangyayari? Anyway, tuloy natin. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat punchline ko, wasak. Isa yun sa mga parang putang ina, parang haymaker, pang room shaker na punchline. Na pwede mo talagang parang pang knockout punch din eh. Sa bawat punchline ko, wasak. Lagpas 50 yung tahe, hindi lang slant rhyme ang basag, pati ekspektasyon bali. Napakagandang round 1 ni Van, napakagandang simula. Lahat rekta kay Saki. Napakaganda rin napili niyang angulo dito. May mga ilan na naulit, pero yun nga, pag sinasabi ko rin to sa ibang reaction video ko, kung uulit ka ng angulo, siguraduhin mong mas epektibo. At hindi man ganun ka mas malakas na paggamit ng angulo na yun, pero may iba siyang flavor na ginawa na tumama rin ng maganda yung punchline. Anyway, pakinggan muna natin Saki bago natin husgahan yung round 1 nila parehas. Bomba! Ito yung video.
Nagbebenta daw ako ng shabu. Ang corny, Chong. Tanga, hindi ako nagbebenta ng shabu. Tanga, chonky yun. Tangina. Sa mga nakakapanood po ng mga sir, ano lang battle po yan mga sir ha. Dagdag angas lang pero hindi po nagbebenta ng choki si Saki. Tanga, chonky yun. Tangina. Dapat, pag mag-a-angle ka, pag-iisipan mo ng mabuti. Di ako nakakuha ng business permit. Tangina kasi ni Duterte, bigla kaming pinahuli. Tsaka wala kang respeto sa Muslim na umi-illegal. So what? Paki ko sa'yo. Tangina mo, tindero ka ng prutas, di ba? Putang ina. Yun lang, nasasayang yung momentum. Parang dito pwede bumagsak yung momentum dahil pero nakakatawa siya kasi parang nakalimutan niya yung ano i-re-rebat niya pero sayang kasi yung momentum pero kung sa entertainment pasok pa rin. Re-rebat lang ako buong round. Tsaka dinadamay mo yung baby jack ko keso di niya sinusuot. Akala mo matindi? Kaya hindi siya nagsusuot nun kasi wala siyang pambili. Tangina mo, yung brand ko na naman, dinadamay, masyadong wak. Kaya hindi siya nakakapagsuot nun kasi palaging out of stock. Game! Zakwif Abdul Talib versus Urbano. Mga pangalan na pantanga. Pero alam nyo ba, pinagkaiba sa pangalan ng dalawa? Yung Zakwif Abdul Talib, inimbento lang para magpatawa. Samantalang yung pangalang Urbano, pangalan niya talaga. Urbano Dakulo Ando. Unano Damuho Abno. Tangin, ang ganda. Ang galing nun, tangin, ang ganda ng rhyming nun. Unano Damuho Abno. Pucha, yung pangalan Urbano, may toyo sa utak to. Kaya ka pinangalan ng Urbano kasi bobo magulang mo. Pang-ayasib yung pangalan, alanganin na to. Kung sa akin yung pinangalan, magagalit ako. May banu siya sa pangalan kaya frustrated yung bading. Kaya ganyan pangalan niya kasi yung parents niya aning. Magpalit ka na ng pangalan, oo pwede yan gawin. Pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Ang ganda ng setup niya dun. Sinimulan niyang insultuhin yung real name. Tapos magpalit ka na ng pangalan pero kahit magpalit ka ng pangalan, no-namer ka pa rin. Ang ganda nung setup niya doon para ibagsak niya sa ganung punchline. Gawin, pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Representante ng Cebu, siya ang reigning champ, kaya the best daw siya. Pero nung na-review ka ni Lun sa Break It Down, biglang nag-breakdown ka. Dinamdam yung Break It Down kasi hindi siya open-minded. Nang dahil lang sa Break It Down, bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya hindi daw nakapag-isip yan ng maayos. Nung napanood niya yung episode, muntikan magbigtiyan pagkatapos. Napakaiyakin mo sa review. Tumigil ka dyan. Anong gusto mong gawin sa'yo ni Luns? Puriin ka lang? Napaghahalata ang kambiter sa mga hinaing kaya ikay dehado dito. Para kang mga fans ni GL kasi kaya kang paiyakin ng isang reaction video. Bobo ka umintindi, isa kang baguhang tanga. Porket Bisaya rin si Luns, kailangan paborang ka niya. Lumabas ang pagkawak nung nafukusan sa review. Nagmumukha ka lang malakas kapag andun ka sa Cebu. Kasi bias yung crowd at kanyang allies. Desperado yung new player. Mag-spit ka lang ng simpleng punchline, yung reaction pang room shaker.
Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung pagkabayas, tanga honest lang ako. Kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Ang gago eh, no? Parang sa angulo niyang sobrang bias ng tao sa lugar mo, kahit si Eminem na rap god na, puta, tatalunin mo pa. Oh, kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Kaya lumaki ulo ng abnoy, yang mahina naging mahangin. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Ayan yung nung napakinggan ko nung live, sabi ko ang dami nang gumamit na ito. Spoil, panis. So, hindi ko siya mapupuntusan kasi dami nang gumamit nun, sobra. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Sino ba mga napakinggan ko na may ganyan? Si Balakid. Marami pa eh, hindi. Basta. Yung spoiled panis, sobrang dami na. Parehas nating nakalaban si Kripli. Nag-cruise tayo ng landas. Ngayon tayo'y magka-clash. Natalo ko kay Kripli pero numbers pataas. Tas may bagong mga fans. Nanalo ka kay Kripli pero tao na banas. Tapos lalo kang nabash. Natalo ko kay Kripli kasi tinulugan lang durako. Nanalo to kay Kripli kasi tinulungan ng hurado. Bitch! Gandang rhyming nun. Tinulungan ng hurado, tinulugan ng durako. Nanalo to kay Kripli kasi tinulungan ng hurado. Bitch! You can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Kripli dahil kay MP3. Niluto yung recent win ito kay Krip. Di mo malinaw na gape. Kaya yung biggest win ng yung career, di mo maipagmalaki. Ang kanyang entertainment style, comedy with very basic rhymes. Pag-iimbento ng angle, steady telling lies. Tapos puro na paawa at self-deprecating lines. Hindi tayo sikat, cancer! Parehas tayong pangit, Manda! Grabe na to, madamdamin. Hindi ka sikat, pangit ka. Tangina mo, alam namin! Kasi puro ka paawa para ka ng tanga dyan. Pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman. Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang tsansa pala rin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Gapang sa work. Gapang sa work, baka ka-work ang ginagapang. Mentos muna. Mentos. Actually, halos sa punto, sa rhyme scheme, sa technical na meron sila, halos pantay lang eh. Halos pareha silang may mga nauulit ng angulo pero nabibigyan nila ng mas magagandang senaryo, magandang punchline. Tingin ko, para sa akin, halos tabla lang. Parehas nakapag-set ng napakagandang momentum. Excuse me, inubo ako. Itatablo ko muna to. Round 1 nila. Pero props din talaga dun sa rhyme scheme na ginawa ni Ban, yun patungkol dun sa Muslim na umi-illegal. Pero solid. Ang dami rin magagandang punchline ni Saki, pero tabla ko muna to. Round 2, Ban, tara. Game. Tensya na, may sipon ako ha. Yo! Hindi daw ako trip ni Looney sa Break It Down. Okay lang ako, Chong. Alam mo kung bakit trip ka ni Looney? Parehas kayong nakulong. Same vibes. Same vibes. Oh. Bars. Oh! Yan, yung mas maganda yung pagkakarebat ni Ban dito, mas na-appreciate ng tao kumpara dun sa rebat ni Saki Sawa na mahaba siya masyado pero may mga kulang at may although nakakatawa yung part na nakalimutan niya na pero mas solido tong rebat ni Ban. Yo! Alam nyo bang
Nag-emote to sa Facebook last month. Status, stories, notes, nakakainis lahat na. Nagkunwari siyang broken-hearted sa Sokmed Hanep kasi may i-release siyang kanta. Tapos ang lyrics, di niya sinasagot ang tawag mo kasi andito nakahiga sa kama ko. Ha? Teka. Kailangan paano i-deliver, di ba, no? Teka. Nag-sad post ka sa Facebook na parang biktima. Pero ang lyrics ng kanta na nasa link, ikaw pala yung kabet. Ganyan ba talaga linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw ba kabet? Baka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Tangina. Ang gandang punto rin nun. Kabet na manloloko yung tungkol sa kanta, pero sa akin, niloloko mo ba sarili mo? Ang gandang punto rin nun. Linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw ba kabet? Baka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Nagsinungaling sa masa para bumenta agad. Grabe pasensya ang ikli. Kung nagtitinda lang to ng prutas, sasabihin niya matamis kahit hindi. Kunwari lungkot para mag-promote ang style bulok at dirty. Parehas kayo ng babaeng dugyot na nanira kay Mot sa FB. Ay, gago. Ang masaklap pa nun, nagsinungaling ka na't lahat, 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views. Shas! Apakababa niyan, Leche. Lumamang ka lang ng 306 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Gago. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Bakit? Nakaisa buhay, semes ka na ba? Naalala mo sinabi mo kay Lipgram na kung gusto niya Pero champion si Saki sa sunugan nga pala. So, may karapatan din magyabang. Naalala mo sinabi mo kay Lipgram na kung gusto niya mag-champion, magpasulat siya sa'yo. Well, 2 beses na nag-finals ang tao, pero talo pa rin. Sayang naman, baka tama ka, Brad. Sa susunod niya isa buhay, sulatan mo, ha? Para malaglag agad. Una sali mo isa buhay, laglag ka agad sa elims. Pangalawang sali mo isa buhay, di ka man lang umabot sa semis. Magpasulat sa'yo para mag-champion. Aba, gago pala to. Kung ikaw nagsulat kay Lipgram sa laban namin, baka nanalo pa ako. Akala niya madali lang isa buhay porket nagkampiyon ng sunugan. Pero nung sumali, di makasemis, naging bano at kutusan. Paano mo kung matatapakan kung ang narating ko'y hindi mo pa matungtungan ang hilig mo magbuhat ng bangkong hindi mo pa naupuan? Shit. Kaya mag-champion ni Lipgram pag sinulatan mo? Hangin mo, Marit. Awatin mo yan, Arik. Paano kung sa MMA, madala ang ganyang attitude na pangit, antilok nun hanip, para mong sinabi na kayang talunin ni Saint Ice si McGregor kapag Zaki moves ginamit. Gago. Ang kulit lang din ng mga punto ni Ban, no? May yung mga comparison niya, puking ina. Kaya ka natatalo sa mga katulad ni Cripply. Nakakasuka. Hindi mo pa naaabot yung bagay, niyayabang mo na. Oo, magaling ka dati. Naalala ko pa. Pero nung tinalo ka lang ni JD, nakakaluwa. Dating umaapoy sa kumo ang nakakapon na. Bakit yung gana na wala na lang na parang bula? Hindi ka na nagustuhan, apoy mo'y naapula. Dating kampiyon ng sunugan, ngayon naaabo na. From magaling to mediocre. Grabing switch din yun, pre. Sobrang pangit ng transition, parang DJ Audrey. DJ Audrey. Tangkinang banto ko pa. Tas tingin mo, angat ka sa akin? Sure ka talaga? Okay lang, wala pa namang mabisang lunas sa tanga. Malaki agwat natin sa sulatan? Well, tama ka dyan, Repa, kasi yung sulat mo tinalo lang ng freestyle ni Lanceta. Ang masakit pa, akapela. Kakaawa ka na, boy. Dating kampiyon ng sunugan, ngayon wala na siyang apoy. Sobrang layo ng agwat ng sarili mo dati at ngayon. Naging zaking patapon ang dating labis mang baon. Habang tumatagal, lumihina. Yan ang klaro, aba. Sarili mo lang kalaban mo, tol. Natalo ka pa.
Nagumpisa ka kasi ng puro papuri. Wala ka ruta na marahas. Habang ako, mga pangungupal ka ng puta lahat danas. Mga ilang beses mo nang nahila bago pa umangat sa taas. Kasi nagsimula akong mahina, ikaw sa una lang malakas. From malalim, tumababaw. Nagbabago ka pre, dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya pre, sa sunugan dati kang mamaw. Wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Props pa rin talaga sa mga rhyming ni Van. Yung anggulong napili niya. Kung paano niya ibagsak yung punchline. Solid. Pero bago ko husgahan to, round 2 ni Saki, pakinggan natin. Actually, napanood ko to ng live. Nakalimutan ko na lang yung mga ibang sinabi nila. Pero yun. Iba pa rin yung live sa totoo lang. Pero ayun. Saki, round 2. Oy, Mario. Okay naman yung round niya, no? Real talk. That's really okay. I have a question. Sino si DJ Obre? Tsaka, dinadamay mo yung kanta ko? Tangina mo sa mga anggulo mong yan, para kang gago. Sinasabi mo lang na pangit yung kanta ko kasi magkalaban tayo. Oo nga naman. Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako, kaya kong gumawa ng R&B. Walang sablay. Pag ikaw gumawa ka ng kantang R&B, ang tawag doon, rap ng bay. Yun. Mga solid na rebat yan. Mas solid mga Hindi ako rebatas magaling. sa akin dito. Tsaka sabi nila, pag ako daw nakakalaban, lumalabas yung A-game. Malinaw na yan. So yan na yung A-game mo? Ang hina naman. Wala, tangina. Kaya niya daw magtikol kay Lexilor habang nagde-Dempsey-roll. Tanga, hindi ka sensible, lakas ng tama mo, parang nag-edible. Akala mo solid ka na nun? Na baka cornit patapon. Unang rapper na pinagsabay yung boxing at jakol. Nakakabuisit na tong kupal yung galawan niya kadire. Habang nakikipagsuntukan, nakahawak ka sa tite. Gago. Nakahanda siyang pumalag. Physical. Talagang dala yung bayag. Literal. Tangina, boxing at jakol. Ganyan pala yung tipo mo. Malaswa. Para tong gigolo. Kung Dempsey roll yung estilo mo, wasak ka sa jiu-jitsu ko. Shit. Real talk. All you do is tell lies. Pangit estilo mo ban. Kaya tinalo ka ni Saint Ice kahit di umulan. Wala akong pake sa opinyon ng mga Wex mong fans. Napakabaduy nung ginawa mong fake choke dance. Kunyari nag-choke, tapos biglang sumayaw. Ako'y nag-worry at hinala. Tangina mo ban, yun ba yung sturdy ng Bisaya? Gago. Kaya tong puro lang sayaw, babalagbagin ko gamit bara. Kung mahilig tong sumayaw, papasayawin ko gamit bala. Rapper na, dancer pa. Grabe, mind bending. Dinadaan sa pagsayaw, baka sakaling mag-trending. Pero ang wak ng galaw mo, kaya pumangit ang ending. Kasi sa kakasayaw mo, ito yung dance with the devil. Sarap mong kaltukan hanggang head mo mabutas. Para lalong masaktan mas isentro sa sugat. Magva-violet yung kulay. Kasi strength ko ay too much. Iiwanang lantang gulay. Yang tindero ng prutas. Akala mo hindi ko alam yung illegal mong gawain? Dapat sa'yo isuplong ko na. Kasi ban, di ba nagtitinda ka ng saging? Tangina mo, prostitusyon yun ah. Agaw bananas when na-spit, kaya malabo na magtay. Hindi ako nag-cherry pick, yung mga bars ko pamatay. Isa ka lamang balimbing na parang gago magpa-hype at kahit kailan hindi ka magiging apple of the eye. Sa susunod kong sasabihin, lalong mababadtrip ka. Yung tinitinda mong apple, pakain mo sa GF Montabachoy para makapag-diet siya. Cause she's fair as fuck.
bigatin, matatawag mo na heavy bitch. Pag nagsisex kayo, para mo na rin kinakantot si Crazy Mix. Gago. Minsan napakasarap manlait ng fat girls. Sa sobra niyang taba, yung napkin niya Pampers. Walang ginawa kundi pumutrip ng pumutrip, di nagtitira ng food. Kaya pag sumasakay siya ng move it, hindi makapag-move. Tang-inang yan. Ayop. Tanginan to, sobrang taba, tas napaka-juicy. Kaya sa fat bitches, ako'y allergic. If broke boys don't deserve pussy, then fat bitches don't deserve dick. Ano, galit ka? Kasi ayaw mong nadadama yung kasintahan mong Peppa Pig. Kung ganun, bakit pinagkakalat mo yung skandal ng viral na gold medalist? Real talk! Napaka-immoral at ignorante ng galawan niya ng di ko maatem. Imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na natili pa ring whack artist. Instead of being a real man, piniling maging man. Yakis! Yung babaeng may pinagdadaanan, mas minabuti gawing joke. Ginawa pang subject pang tawanan sa ilang ulit niyang repost. Kaya na-reveal kanyang galawan kasi tong stupid naging gross. Ngayon para ka na ring may scandal kasi tong pussy na-expose. Halos pantay pa rin kasi yung angulo din na napili ni Saki, yung rhyme scheme, at kay Van, ganun din. Halos tabla lang siya sa akin. Kahit sa live kasi, mas maraming crowd reaction si Van kaysa kay Saki. So pag sa live siya, parang masasabi mo, tangin na kay Van yun. Kasi mas maraming crowd reaction. Pero kung sa sulat, halos pantay lang sa anggulong napili. So 1 and 2, halos tabla lang. Tingin ko sa overall performance, magkakatalo to. Anyway, pakinggan muna natin round 3, Van. Mataba daw ang GF ko. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Hiwalay na kami. Gago. Ang ina, late ka tol ah. Taba GF. Gago ka ba bro? May bago na ako. So bro, ako. Tagalog pa yun. Yo, round 3 game. Alam nyo bang, nireview na ito yung laban namin ni Kenzer sa gubat. Yung caption, kami daw ang MC na New Gods. Tindi ng utak. Tapos ngayon, kung makapanglait, parang dilib sa sulat. Kung pinaplastic mo lang ako noon, yung mukha mo, triple ang kunat. Peke na ngayong binibenta ng mga katulad mong mus. Tapos isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Ayun, takin na ganda nun. Ang gandang bali nun, Mus. O kasi parang, Muslim ang tinutukoy, pero ang galing lang na Mus wanted kasi nakulong ka dati. Ang gandang bali niya. Isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Ang gago lang din. Nireview rin ito yung laban namin ni Cripley. Yung caption, bias crowd. May question mark. Tinatanong mo ba, halata naman? Nasa akin yun talaga. Ano bang nais mong mapala? Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves, tanga ka? Fuck you, talang ka. Masyado kang papansin, ni-review mo na halos lahat ng laban ko, gago. Review ka ng review sa akin, inaaral mo ba ako? Gagawin lahat para sa views? Tindi niya talaga. Kahit review ka ng review sa akin, hindi ka papasa. Kahit suntukan palag ako, handa ko lumaban, Saki. Hindi ako takot sa'yo, gago. Wala kang haki. Saki. Tangina na ito, sobrang yabang. Kaya na daw i-bench press si Saint Ice. Niyabangan niya yung tao porket dehens niya same size. I'm not hitting the gym by, pero wag mo kong galitin sa real life. Yung mga katulad mong mapapel, kaya kong hatiin palin twice. Nag-MMA ka lang, tsaka nag-gym, kaya ka piling malakas. Matsyong-matsyo na si pare kasi ang training madalas.
Ang nakakalungkot lang kung kailan may 6 na abs, tsaka naman pinagbawalan maghubad ng t-shirt sa labas. Nagtiis ka pa ng ilang buwan, pero resulta pala useless. Parang bumili ka ng bahay sa Japan tapos binomba lang ng US. Natuto lang ng grappling tsaka boxing, sobrang yabang na ni Iho. Hindi naman lumalaban sa octagon, yung kabaklaan na bisto. Nag-aaral ako ng MMA for self-defense, ba't niyayabang mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo. Tang-inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aaral ng self-defense? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala ng video kasi dinilit na nga. Hanga ako sa healthy living, pero sa inspirasyon, ako'y nandidirita nga. Binaril ka lang ni Yang Wan ng tubig, nag-MMA ka na. Ayaw umalis ng langaw kay, no? Kay Van. Kanina ko pa nakikita sa sombrero, yung langaw, sa mukha may langaw pa rin. Buti hindi siya nadidistract. Ang purpose mo lang ay gumante. Kadiri man yan, Dudong. Buti pa si Saint Ice nag-octagon kalaban may alam at gutom. Mas karespeto pa yung flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA para gamitin sa taong di marunong. Ang inang yan. Ang lakas pa nito mandamay sa battle. Ganyan ka lagi, taktika. Damay grupo, damay jeep, damay parents, tangina. Di ko dinamay grupo mo. Di ko na dinawit kasi nga hindi ko na kailangan ng Moro Beats kaya kita lakarin mag-isa. Tsaka na ako kakain yan. Jollibee Pag Chicken Joy na-target ko sarap na yung flavors. timbang ko. Hindi kita gusto kalaban, wala kang bongga na pasabog. Gusto ko lang lumaban sa Luzon kasi yung jowa ko Tagalog. From agoy-agoy to shit, sarap na ang Ito yung maganda dito kay Van eh. Halos, dahil sa halos pantay lang yung sulat nila, meron siyang gantong bale na pumapasok siya as crowd reaction. So, kung close room to, pwedeng talaga, sobrang dikit nun. Pero dahil nandito tayo sa venue na may crowd na kailangan din na lahat tayo parte ng event na to, lahat tayo konektado dito, malaking factor pa rin yung crowd reaction pag sobrang dikit ng laban. agoy to shit, sarap na ang From agoy-agoy to shit, sarap na ang napakikinggan ko. Kaya sige, takbo. Ngayong alam nyo ng Tagalog na yung sinisibak ko. Gandang punto nun. Yun. Ayun yun. Ang ganda ng setup, ng jokes, may jowang bago, tapos Tagalog na yung sinisiba ko. Ayun na yun. Ang gandang punchline nun. Hindi ako nag-slant rhyme. Hindi ako nag-style mat o nangengkoy sa mga slants mong abno. Kasi mas gusto kitang durugin sa pinakamalakas mong anyo. Nangihina ka kasi pag ginaganyan ka ng kalaban, nade-refuse ka sa agaran yung estilo mo sa laban, epektibo na galawan, pero di ko ginawa yan kasi di ko kailangan. Para din iyong malaman na hindi ka kalakasan, pinatay kitang hindi inaasinta kahinaan. Maganda. All 3 rounds maganda kay Van, pero tingin ko halos dikit lang tong laban na to. Pero pakinggan muna natin, Saki. Dito magkakatalo to. Round 3. Last round. Nag-training ako ng MMA. Kaya papauwiin ko tong lumpo. Yan yung ganti ko sa bunggo. Kanina ka pa eh. Tunay ng ina mo eh. Halos parehas lang din silang may mga rebuttals eh. So kaya parang tabla, halos pantay lang din talaga. Kasi sa'yo. Bunggo rebat, tol. Tapos sasabihin, bully ako. Tangina pag di pinapatulan mo siya, parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, Parang chihuahua sa gate naman puta. parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, di lalaban. Ano mo? Tupal. Para sa akin, ikaw ay average MC. Kasi pang weakling ang berso. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling sa paningin ni John Leo. Kasi malalim yung friendship nyo ni John Leo. I know that. Pero kahit super close kayo, hirap pa rin mag-eye contact. Kahit puro ka lang imbento,
At yung mga bars mo kumukonte, sa mga mata ni John Leo, yung lakas mo dumodoble. Kahit mag-spit ka lang ng common na bara, para kay John Leo, yun ay double entendre. Kaya lagapa ka sa akin sa duelo, mga barandala karaniwan. Kung malakas sa mata ni John Leo, wakas sa mata ng karamihan. Kasi katangahan lang dala sa battle rap niyan, diputa. Sa sobra niyan tanga na bodybag kay Penpluma. Wala ka na nga silbi, pilit na pilit pa yung stilo. Napanood niyo yung laban niya kay Penpluma? Ako hindi. Malamang hindi, kasi pinadelete niya yung video. Okay. Puro pangungupal at pandaraya na lang lagi na iisip niyang gawin. Kaya pinadelete mo yung battle para kunyari undefeated ka pa rin. Parehas tayong may battle na dinilit. Pero dinilit yung laban mo kay Penpluma para lang mapagtakpan ng talo. Dinilit yung laban ko kay Yang Wan kasi may magsasampa ng kaso. Kaya yung galawan mo at estilo, pupunahin ko ng husto. Itong nagpapabura ng video, buburahin ko sa mundo. Nung laban mo kay Lip Cram, kinawawa ka, Urbano. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate kay Lip Cram, din na nakaarte pa. Hinawakan siya sa mukha, tapos tinapat sa camera. Nung hinawakan ka niya sa mukha, kakatain niya lang nun. Totoo lahat yan, bay. At kung hindi siya nagbubuhos, malamang hindi rin yung naghuhugas ng kamay. Hindi ako nag-e-embento, gago yung mensahe, legit. Ang ibig kong sabihin, yung mukha mo may tiny lip. Kasi mahina kang lalaki sa aking paningin, you're gay. Pinahirang ka ng tae and I just rubbed it in your face. In-interview ni Shernan, tong rapper na pinahira ng etchas. Sabi niya doon, crush niya daw si Ma'am Nina Sandejas. Real talk. Si Nina daw yung nasa dreams niya at matagal ng fantasy. Si Nina na ngayon yung trip niya, sawa na sa banana tree. Pati ba naman si Nina, binalak pang tirahin? Si Ma'am Nina gusto niya daw dilaan sa gilagid. Iniisip niya si Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip-top, nagpapalabas ng cam, magpalabas ng simil. So sinetap niya ng ganun kasi base sa pagkakarinig ko at pag-interview ko kay Van, hindi ganun yung kung paano niya hangaan si Nina. Pero so ito yung pumapasok na battle rap na parang invento para pumasok doon. Yung cam double meaning. Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip-top, nagpapalabas ng cam, magpalabas ng similya, yung trip mo na bisyo, kadiri ka. Pati nga si Ma'am Nina, hindi yon mapicture sa isip niya. Tangina, kaya pala pangalan niya ay Ban. Kasi yung galawan niya ay para ng badang. Hindi ako maa-upset ni Ban. Lahat ng gagawin niya wasted. Ako'y na-upset lang sa Ban noong pinaalis si Apex. Kaya wag ka nang umasang pagpalain, dudong. Wala akong patawad sa Ban, parang Alaric Yuson. Hindi nakatagos ang strikes. Ang defense parang Floyd. Tatanggalan ko na ng life itong Wex na abnoy. Sobrang wak ng iyong style. Puro invento ka, boy. Ako slant yung mga rhymes. Pero direct to the point. Alos pantay lang din talaga sa performance, sa sulat. Pero siguro, personal choice ko, Ban. Kasi mas merong crowd reaction na nakukuha si Ban base na rin kung paano niya baliin yung sulat niya. Parehas mas direkta yung sulat, parehas patungkol sa isa't isa, pero mas may nakukuha lang na crowd reaction o kumukonekta sa crowd. Pero kung punchline, technicalities, performance, pantay na pantay eh. Doon lang lumamang nakikita ko si Ban kung paano niya baliin yung ibang sulat niya, kaya siya nakakuha ng crowd reaction. So Ban ako dito. Overall, halos dikit lang. So overall performance ang binasi ko. All 3 rounds halos dikit lang. So pero kailangan manalo. So overall, Ban ako dito. Second time 50, Saki versus Ban. Against Pang Beses, para sa kanilang pareho. Ang boto ng Horado. Ang boto ng Urano, 5-0. Magkaya tayo lahat para kay Ban. Shoutout sa Maraming salamat kay Zaki. Judge pala ako dito. Pakinggan ko nga kung ano sinabi ko. Nakalimutan ko na eh.
Pakinggan ko lang din kasi iba talaga yung live, iba, tas syempre iba yung dito. Pakinggan ko lang kung paano ko siya hinusgahan. Ayun, round 1 para sa akin na pareha silang nakapag-set na magandang panimula. Halos para sa akin halos tabla lang yung round 1. So, round 2 and 3 para sa akin mas nakuha ni Banyon, mas marami siyang haymaker, mas marami magandang punchline. Lalo yung mga padulo ng round 2 at 3. Siguro nga dahil yun nga, yung crowd reaction, mas meron si Ban, kaya nasabi kong nakuha niya yung 2 and 3 kasi nga mas may crowd reaction na nakukuha si Ban dito. Habang hindi masyadong naging effective yung round 3 ni tawag dito ni Saki about mga Niñas and Deas jokes. Pero dahil nga din siguro dun sa sinabi ko parang may inventong line para pumasok dun sa punchline na double meaning na cam sa nagkakamera. Sayang kasi yung pa-ender ng 3 niya yun yung mas epektibo na. So para sa akin mas tumamang talaga sa 2 at 3 Ban. Yeah. Rap yan, binoto ko si Ban. Okay, ayun. Gusto ko lang pakinggan kung paano ko siya hinusgahan nung live. So, anyway, congrats pa rin kay Saki. Magandang performance pa rin. Pero yun nga, kailangan may manalo. So, Ban, yawa.